Ang bahay na iniwasan sa baryo ng San Roque, nakatayo ang isang lumang bahay sa dulo ng masukal na daan. Ang bubong nito ay halos gumuho na, ang mga bintana ay laging nakasara, at ang paligid nito ay laging tahimik kahit malakas ang hangin. Ngunit ang katahimikang iyon ay nakapangingilabot. Ayon sa matatanda, bawat gabing umuulan, may maririnig na halakhak ng mga bata mula sa loob ng bahay. Ngunit paglapit mo sa bintana, wala kang makikitang tao, maliban sa mga aninong dumadaan sa kislap ng kandila. Wag kayong lalapit dyan, lagi nilang paalala. Pero walang nakikinig. At sa bawat batang lumalapit wala nang nakababalik. Kabanata 1, Pagbabalik 2 taon nang hindi umuwi si Ana, isang dalagang nag-aral at nagtrabaho sa Maynila. Ngunit nang mamatay ang kanyang lola Iska, wala siyang nagawa kundi bumalik. Habang bumabaybay siya ng tricycle patungo sa baryo, napansin niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao. Para bang may alam sila na hindi niya alam. "Condolence, Ana," bati ng driver, sabay buntong hininga. "Salamat po," tugon niya. Pagdating sa lumang bahay ng kanyang lola, sinalubong siya ng kanyang pinsan na si Mario. Matangkad, tahimik, at may matang laging nakamasid sa paligid. Si Lola, dito na nakaburol. "Pero, Ana, may sasabihin ako." "Ano yon?" Huwag kang lalapit sa likod ng bahay na to. Kahit anong mangyari." Napakunot no si Ana. "Bakit naman?" "Basta. Sundin mo na lang." Ngunit alam niyang hindi iyon basta paalala lamang. May tinatago si Mario, at balak niyang tuklasin yon, anumang mangyari. Kabanata 2, Ang unang bulong gabi ng lamay, hindi makatulog si Ana. Habang ang lahat ay abala sa pagdarasal at pagkain, nagpasya siyang umakyat sa kanyang lumang kwarto. Mula sa bintana, tanaw niya ang likod ng bahay, madilim, may mga damong mataas, at may nakatirik na lumang puno ng balete. Doon niya narinig ang isang kaluskos. Sunod ay isang tinig. Mahina, parang bata. "Ate, halika na," napaatras siya. Nanindig ang balahibo niya. Sumilip siya muli, at nakita ang anino ng isang batang tumatakbo palayo, papasok sa kakahuyan. Pagmulat niya muli ng mata, wala na. Kabanata 3, Ang lihim sa kahon kinabukasan. Habang nagliligpit ng gamit ni Lola, nakahanap si Ana ng isang lumang kahon sa aparador. Puno ito ng mga lumang litrato. Litrato ng mga bata. Hindi niya kilala. Sa likod ng isang larawan, nakasulat, "Mga anak na hindi na nakauwi." At sa ibaba, nasa likod sila. Nanginig ang kanyang kamay. Biglang kumulog. At mula sa ibaba, narinig niya ang tawag ni Mario, "Ana, huwag mong hawakan yang mga gamit na yan." Kabanata 7, Ang pagpapakita paglingon niya, may mga batang nakatayo. 5, 6, 7 hindi na mabilang. Mapuputla, walang mukha, at basang-basa na parang galing sa ulan. Isa sa kanila ang lumapit. "Bakit iniwan mo kami?" tanong nito, kahit walang bibig. Napaatras si Ana. "Hindi ko kayo kilala." Ngunit sabay-sabay silang sumagot, "Anak ka ni Iska, ikaw ang susunod." Kabanata 8, Ang kasalanan ni Lola Iska. Natuklasan ni Ana sa mga lumang sulat. Noong kabataan ni Lola Iska, sumali ito sa isang kulto na nag-aalay ng mga bata sa espiritu ng bahay. Kapalit, kasaganaan at mahabang buhay. Ngunit ang bawat bata na inialay na natiling nakatali sa bahay. Hindi nakalabas. Hindi nakatahimik. At ngayon, dahil patay na si Lola, si Ana ang susunod na magbabayad ng utang. Kabanata 9, Ang pag-angat ng dilim kinabukasan. Nagdesisyon si Ana na umalis ng baryo. Ngunit sa bawat kalsadang tinatahak nila ni Mario, lagit-laging bumabalik ang kanilang daan sa bahay. "Hindi ka na makakatakas," bulong ng mga bata mula sa hangin. Sa gabi, sumalakay ang mga anino. Pumapasok sila sa dingding, umaabot sa kanya, at sinusubukang hilahin siya sa likod ng bahay. Kabanata 10, Ang huling pagpili. Dumating ang gabi ng bagyo. Nasa gitna ng sala si Ana at Mario, habang palakas ng palakas ang halakhakan ng mga bata. "Isa lang ang paraan," sabi ni Mario. "Isang buhay kapalit ng lahat." Napaiyak si Ana. Sino? Sino ang isasakripisyo? Kung hindi ikaw, ako. Ngunit bago siya makapili, dumagsa ang mga bata at sabay-sabay siyang hinila.
Epilogo, ang bagong tagapagbantay kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay si Mario, mag-isa, nakaupo sa harap ng bahay. Maputla, walang imik. Wala na si Ana. At mula noon, sa tuwing umuulan, maririnig sa likod ng bahay ang boses ng isang dalaga, sumasabay sa halakhak ng mga bata. Halika na ni.